Hello guys, so ngayon bumabalik na naman ako. Ah, Sobrang daming ginagawa and busy for this week. I think nag-message sa akin na student, seller na student is I think nasa 50 simula nung Sabado. Ah, until now, ngayon ko lang natapos. Pasensya na, iba't ibang klaseng problema sa VA, sa nila, sa account nila, and then IP claim, mga ganun po. So, bibigyan ko yung common na receive ko na message from the seller, yung reklamo nila. Yung reklamo nila about sa VA nila, okay? Yung sa VA nila. So, ito, mistake ng mga ng mga new VAs or siguro mga pro na or nakakalimutan yung basic paano ba mag-check ng mga products. So, yung iba kasi, yung common na mistake kasi iba nagche-check lang nung margin and profit ng ng item. Hindi nila pina-further check kung kamusta ba, ilan ba yung seller. Hindi nila chineck sa Kipa, hindi nila chineck sa seller amp kung suppress ba siya o hindi yung listing. So ang daming factor na ng good item or good, sabi na pangit yung word na good item kasi baka mapideya tayo. So yung mga good listing. Okay? So dapat po i-check po natin kung ilan yung seller, kung ilan yung sales, kung yung Kipa po ba ay false spike. Kung hindi nyo po alam yung false spike, pwede kayo bumalik sa video ko explaining that Kipa. So, how to read Kipa. So, pwede nyo balikan yung old video ko. So, may bagong reading ngayon and ipa-follow up ko lang, I think in the future, ipa-follow up ko lang siguro, i-explain ko yung bagong reading ngayon ng Kipa sa wholesale and then sa OA. Magkaiba yung reading nun. So, madalas nagkakamali doon sa false spike sa Kipa. And then ilang pinadala na sa akin na hindi pala pinadala sa akin ng seller yung product, hindi nakita ng VA na IP pala yun. Isa lang yung seller, dalawa lang yung seller. Yung iba kasi newbie rin yung mga seller. So minsan kumukuha sila ng VA na may alam na. So I think yung VA na yan is medyo hindi pa alam yung in and out ng Amazon about sa IP claim and ilang bang seller dapat. So more than 4, more than 3, check nyo kung yung brand ba is seller din, skip nyo na po. Okay? Always check. Ganito pa, check nyo yung hindi lang yung margin i-check nyo yung sizes, yung weight, yung dimensions, yung variations kung pack of 3 o pack of 4 ba, yung UPC, yung item number, yung Kipa graph, yung seller. Importante yung Kipa graph tsaka yung seller po. So, data, pwede kayo sa buyback statistics. Sino bang kumukuha ng buyback? Sino bang madalas binibilihan na seller? Check niyo yun doon. So, hopefully, bibigyan ko kayo ng ng heads up paano mag-read talaga ng Kipa. So, yun lang po. Yun ang madalas na sa akin ng reklamo. Yung VA nila nagkakaroon sila ng IP claim and then hindi nagsisell ng maayos yung yung ibang item nila. So hopefully matatakil ko pa yung ibang bagay na problema ng seller sa kanilang VA and then bibigyan ko ng advice kung paano nyo maayos ang trabaho nyo. Tandaan nyo po guys, hindi naka-base sa quantity ang product sourcing, sa quality po. Sabi ko nga sa ibang seller, kahit isa lang yung product na yun or dalawa lang yan sa isang araw na bili mo, pero fast selling siya, win-win situation. Kasi bibili ka ng mas marami, mas mabibilis lang maubos. Yun lang po yun. Ganun lang yung thinking dapat. Quantity is, po talaga, X na natin yan. Quality ang hanapin natin. Quality listing. Okay? Baka masabi ko good quality. Good quality. No? Baka maano tayo, pedeya tayo. So, yun po. Okay? So, hopefully may natutunan kayo. And, paki-like o subscribe na lang po yung mga social media ko para updated kayo sa mga happenings ng buhay ko at saka mga trainings ko po. So, abang-abang lang po tayo. Okay? Doon sa training ko. So, maraming salamat guys and God bless.